So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa Samaritano no, na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Lucas chapter 10 no, verse 30 hanggang 37. Yan sinasabi dito. Itong Samaritano na ito, itong taong ito or sinasabi dito sa parables na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, maikumpara natin ito sa panahon natin ngayon. Sa mga pulubi na madalas natin makikita sa mga tabi ng kalsada, sa labas ng mall, sa labas ng simbahan. Makikita natin yan. Maikumpara natin yan. Mga tao na humihingi ng tulong para sa kanilang survival sa araw-araw. Dito sabihin natin, sa Lucas chapter 10 verse 30, sinabi dito, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Isang tao naglalakbay. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang daan. Isipin mo paring Hudyo. Dumaan siya at hindi niya tinulungan ng isang taong nakahandusay na halos patay na dahil nga binugbog at hinold up ng mga tulisan. Ganito magkumpara natin ang mga pulubi ngayon sa panahon ngayon, dito makikita natin sa mga daan. Hindi rin pinapansin ng bawat tao at dinadaan-daanan lamang ito. Napapansin niyo yan? No? Ayon nga sa kasulatan, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung itong mga taong ito ay tutulungan natin at bigyan natin ng full attention o magbibigay ka ng tulong or mabuti yung gawa mo sa kanila pagbibigay ng tulong. Ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Sa muling pagkabuhay, bubuhayan ka rin at patatanggap mo ang mga pagpapala mula sa ating Panginoon dahil nga sa mabuti mong gawa at sa pananampalataya sa ating Panginoon, di ba? Dito naman, pangalawa, sinabi niya din dito, dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpapatuloy sa kanyang paglakad. Ito talaga is makumpara talaga natin ito sa mga pulubi talaga. Kaya inayahan ko po kayo, kung makakita kayo ng mga tao, huwag sana kayong gumaya doon sa isang paring Hudyo at sa isang Levita na nakita nila yung mga tao na nangangailangan ng tulong or atensyon, lumihis lamang sa daan at hindi pinapansin at hindi tinutulungan. Lumihis lamang sila kasi nga wala silang mapapala doon. Mabigat para sa kanila na mabawasan ang kanilang pera sa bulsa nila. Magbigay ka lamang ng tulong. Hindi nyo ba alam? Ang maliit mong nagawa, ang maliit mong tulong para sa kanila ay malaking bagay na yan at abot langit na ang kanilang pasasalamat. Sa kunting halaga na binigay mo sa kanilang tulong, hindi ka man nila magantihan ng kabutihan mo. Ang Panginoon ang siyang gaganti para sa iyo. At sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Na sa muling pagkabuhay, bubuhayin ka. Sa muling pagkabuhay ng mga matuwid, bubuhayin ka rin. At matatanggap mo ang kanyang mga pagpapala. Dito, dagdag dito. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Siya'y naawa. Pero hindi lahat ng mga pulubi dyan, kahit maraming mga tao na nakita nila yung pulubi, dinadadaanan sila. Marami ring mga tao na nagbibigay din ng tulong. Alam nyo ba sa bawat patak na binibigay nyo sa mga taong yan, ang Diyos ang siyang nagagantimpala sa inyo. Dagdag dito sinabi, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binidaan. Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala niya ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Dito tayo sa 36, verse 36, sinabi at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Sa kanilang tatlo, paring Hudyo, Levita at yung Samaritano. Ang taong tumulong sa kanya, simpre ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa ng kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo.
Ang sabi ng ating Panginoon, gayahin natin ang ginawa ng isang Samaritano kung paano niya tinulungan ang isang taong nangangailangan ng tulong. Ganon din ang gawin natin sa mga taong nangangailangan din ng tulong. Abutan lang natin ng mga tulong, yung mga pulubi na nakikita natin. Hindi man tayo magantihan nila, ang Diyos ang siyang gaganti sa atin. Yan ang mga pangako ng ating Panginoon. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi kung ano ang sinabi mismo ng ating Panginoon. Yan ang kanyang mga pangako. At sasabi niya, pagdating ng araw, sa muling pagkabuhay ng mga taong matuwid, matatanggap mo rin ang kanyang pagpapala. So bubuhayin ka rin kasama ng mga taong matuwid. Naalala mo yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dito, di ba? Sinasabi niya doon, sa kanyang kaliwa, andoon yung mga kambing. At dito naman sa kanan, ito yung mga taong karniro. Yung mga karniro, ito yung mga tao noon na nagbigay ng mga tulong sa mga mahihirap. Nagbigay ng mga damit para sa mga taong hubo. Binisita nila yung mga taong nasa kulungan. At sabi ng Panginoong Hesukristo, tanggapin niyo ang inihanda ng Ama, ang kaharian at buhay na walang hanggan. At sabi ng mga tao, kailan ka ba namin tinulungan nang ikaw ay humingi ng tulong? At kailan ka ba namin binihisan nung ikaw ay hubo? At kailan ka ba namin binisita sa priso o sa kulungan nang ikaw ay nakulong? Ang sabi ng ating Panginoon, ang ginawa mo sa mga tao, sa mga tao, ay ginawa niyo sa akin. Pero yung mga tao doon sa kaliwa niya, sa kayo, mga tao, doon kayo sa kaparusahan kasi hindi nila ito ginawa. Kumbaga, lumihis sila instead na tulungan ito. Kaya itong mga taong ito, hindi nila alam na ang tinutulungan nilang mga tao ay ang Panginoon. Itong mga tao naman ito, na sa kaliwa niya, na doon sa kaparusahan patungo, na lumihis din, ito ang kumpara mo sa sinasabi ng salibita at saka sa Hudyo at saka sa Samaritano. Lumihis sila nung makita nila yung mga tao, yung isang tao na nakahandosay na parang patay ng hinahanglan or nangangailangan ng full attention na tulong. Ganyan ang mangyayari pagdating ng araw. Kaya pag-isipan mo na mabuti. Marami kasi mga tao noon na makita pa lang ng ganyan, sinasabi agad sa isip, ba't ko tutulungan yan? Ginagamit yan ng sindikato para katulad sa mga nakikita natin sa mga pelikula. O isipin mo, sinong pumipigil para matanggap mo ang pagpapala mula sa Panginoon? Sino? Yung isipan mo. Bakit mo nasasabi yan? At bigla ka nakadesisyon. Kasi nga, ang bumubulong sa iyo, ang demonyo at si Satanas. Siya ang pumipigil sa iyo upang hindi mo matanggap ang mga pagpapala na inihanda ng Panginoon para sa mga tao matuwid, kung paano mo sila papansinin, kung paano mo sila tutulungan. Kasi nga si Satanas, ayaw niya na ang tao gumawa ng kabutihan na kinalulugdan ng Panginoon, kundi gumawa ng kasamaan sa isip upang ang Panginoon hindi nila mapansin, hindi sila makasunod sa mga sinasabi ng Diyos. Yan ang gusto ng kaaway. Wasakin ka. So isipin mo na mabuti, sino kumukontrol sa isipan mo? Si Satanas o ang Panginoon? Kung susundin mo ang sinasabi ng ating Panginoon, ang Diyos ang siyang papupurihan ito at sinusunod mo. Pero kung pakikinggan mo yung mga utos ni Satanas, matatalo ka pagdating sa dulo. Maniwala ka sa akin. Magagaya ka doon sa mga kambing na sa kaliwa ng Panginoon na patungo sa kaparusahan. Ito ang mga pangako ng Panginoon na dapat nating gawin upang matanggap natin ang mga pagpapala niya na pinapangako. Kung paano natin maikumpara itong sa chapter 10 ng Lucas sa mga pulubi ngayon. No, simple lang yan, makikita natin yan sa daan. Pero hindi natin pinapansin, hindi rin natin pinapansin ng Panginoon. Pero kung papansin mo yan, tinutulungan mo yan, hindi ka lang sa tao tumulong yan, kundi sa Panginoon mismo. Kasi ayon nga sa kasulatan dito sa Biblia, sa Hebrew, hindi natin alam, minsan may mga anghel ng Diyos na bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao na hindi natin alam na ang tinutulungan pala natin ay mga anghel pala ng Panginoon. Kung paano sinusubukan tayo ng mga tao. Oh, di ba? Klaro po yan, sinasabi.
No, kung hindi natin maintindihan. Kaya lagi nating intindihin kung ano at sinasabi dito sa Biblia. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.